Pamilyar ang likod na ito. Huwag kang lalapit. Huwag kang kumawala, hayaan mong makita ko ang mukha mo. Kung mahahanap kita sa totoong buhay, maliligtas mo ang buhay ko. Hayaan mong makita ko ang mukha mo. Siki, nakita mo ba ang itsura ng babaeng iyon sa panaginip? Ang konsentrikong trick sa dapat mong hanapin ang isang tao upang malutas ito. Hindi pwede. Ang mga mata lang niya ang nakikita ko. At ang pulang nunal sa sulok ng mata niya. Nun, sinira ni Zhongming ang puso Montag. Maari kong magtanim lamang ang konsentriko na ito para sa iyo. Pero kapag naabot na ang deadline nito, babalik ito sa iyo. Kaya kailangan mong hanapin ang babaeng iyon sa panaginip. Dapat siyang pumayag na makipagtalik sa iyo. Lead ang paraan sa kanya at bigyan ka ng buhay, kung hindi man. Hindi ka abot ng isang buwan. Si Zhongming mas nahulit. Ziki, Ikaf, buhay ka pa pala. Nagulat ako. Sa simula, kabuang maglansi ay yung pinagsambiong ito ng gamot para sa heart failure, pero ginusto mong kunin ang lahat ng credit. Dinisenyo upang patayin ang kanyang mga magulang at eksperimento sa Sidong. At sinira mo ang puso niya, ngayon ang araw ng kamatayan mo. Siki, hinayaan kitang mabuhay noon. Subukan ang gamot ko. Ngayon nahuli mo ako, pero ang puso mo. Hindi tatagal ng ilang araw, gusto mong ipakulong ako. Panaginip mo lang. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaan kayong manalo. Tatay, sumagot ka rin, kanino ka ba nagkasala? May peligro ka ba ngayon? Nakakuha ako ng scholarship para mag-aral sa abroad. Tiwala lang, ilalabas kita. Ang boses na ito. Ang pulang nunal na ito. Pareho sa babaeng nasa panaginip ko. Ang konsentrikong trick sa dapat mong hanapin ang isang tao upang malutas ito. Hanapin agad si Zhongking. Baka ang anak niya ang solusyon para mapahaba ang buhay ko. Tatay, nasaan ka na ba? Itong maldita na ito, wala na si Zhongming. Sabi ng boss, hulihin ang anak niya, huwag siyang pabayaang makatakas. Miss Zenobie Azila? Para sa tatay ko yan. Hindi ako pwedeng mahuli nila. Kuya, bilisan mo, pakiusap. Driver, sa kanya kami. Kung ayaw mong masaktan, huminto ka o isasama ka namin. Kuya, huwag mong pakinggan kaliwa sa maliit na daan. Lusob na, ligtas na tayo, tatawag ako ng pulis. Pasensya na, dalaga. May pamilya akong pinapakain. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi po, maestro. Habulin ninyo. Pero itong kulam, kapag dumating ang takdang panahon, babalik ito sa'yo. Kaya kailangan mong hanapin yung babae sa panaginip mo. Kapag kusang loob niyang nakipagtalik sa'yo, ilipat mo sa kanya ang kulam para mapalitan ang kapalaran mo. Kusang loob.
Pakiusap, tulungan mo ako. Basta gusto mong iligtas ako. Gagawin ko ang lahat, pakiusap. Yan ang sinabi mo. Bilang mo hanggang 10. Ano? Bilang mo hanggang 10. Pawawalan ko silang lahat. Sama na rin, Tong Batang Tu. Umalis na ang lahat, hawak mo pa rin ako. Salamat. Isang salamat lang para sa buhay ko. Ito lahat ng pera ko, ibibigay ko sa'yo. Kung kulang pa, pwede akong gumawa ng kasulatan. Ayaw ko ng pera. Ang gusto ko, ikaw. Gino. Kumusta ka na? Tulungan mo ako. Si Chi. Nagising ka na rin. Nasaan yung babae? Dinala ka ni MS Jong sa ospital, tapos umalis na siya. Buti na lang ginawan kanya ng CER. Kaya ka nailigtas. Yan, yung bag na naiwan niya sa eksena. Itong mata at itong pulang nunal. Siya yung babae sa panaginip mo. Kahapon. Nagkita na tayo. Ano ang plano montag ngayon? Hindi upang sabihin na ang paglipat ng konsentrikong paraan, upang maging handa na ibahagi ang parehong kwarto. So ano ang susunod? Mas magiging interesante. Ngayon ay ibabalita ang kinatawan para sa exchange program sa ibang bansa. Song King. Principal. May problema sa listahan ng kinatawan, ang papalit ay Lixia Oying. Principal, na-confirm na ang listahan ng exchange students. Ang aking mga kredito at rating ay palaging pinakamahusay. Bakit biglang nagpalit ng tao? Dahil hindi ka karapat-dapat. Ang pagpapalitan sa ibang bansa ay para kumatawan sa Universidad ng Jinghua. Tingnan mo. Ang iyong itsura ay mukhang mahirap. Balak mo bang ikahiya ang sarili mo sa ibang bansa? Narinig ko, maraming utang ang tatay mo, nagtatago sa mga nagpapautang. Kung ano ang puno, siya ang bunga, sino ang nakakaalam sa inyong pamilya? Kung lahat kayo ay mahilig sa ganitong masamang gawain. Ang desisyon ng paaralan ay hindi basta-basta magbabago. Mas mabuti pang umupo ka na lang. Hoy, ate. King. Tatay, may nakagalit ako. May gustong pumatay sa akin. Kailangan mo makuha ang slot para sa exchange. Dalhin mo ako sa ibang bansa. Hindi pwede. Kailangan kong makuha ang qualification para makalabas ang tatay ko. Kailangan mong lumaban. Ang pagpili ng kinatawan ay dapat na transparent at patas. Pwede magpalit ng tao. Hinihiling ko sa paaralan na ipakita ang proseso ng pagpili. Pati na rin ang impormasyon ni Lixia Oy. Songping, sasabihin ko sa iyo. Ang mga resources ng lipunan na ito ay hindi para sa mga tulad mo. Mga taong mababa ang estado. Mga daga ay dapat lang na habang buhay.
Nakatago sa ilalim at hindi nakikita ang liwanag. Paano kung pipilitin ko siyang tumayo sa entablado? Si Chairman si ng board. Ang pinakamalaking shareholder ng Universidad ng Jinghua. Siya, ang lalaki kagabi, siya pala ang chairman ng universidad. Lahat ng listahan para sa exchange ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri. Bilang chairman ng universidad, walang pwedeng magbago ng walang pahintulot ko. Walang pwedeng magbago. Chairman C, hindi karapat-dapat si Zongping. Bilang exchange student, siya. Hindi siya karapat-dapat, pero ikaw na nangungurakot sa komite ng paaralan. At nagnakaw ng gawa ng iba, karapat-dapat ka ba? Ang Universidad ng Jinhua ay may malinis na reputasyon. Hindi papayagan ng mga taong may masamang hangarin. Imbestigahan ko ito ng maigi. Lahat ng sangkot ang Universidad ng Jinhua. At lahat ng kumpanya ng C Group hindi natatanggapin. Chairman C, salamat po sa tulong ninyo ulit. Ang mga magulang mo ay namatay na sa aksidente. Ngayon, uminom ka ng gamot ko. Maging giniapig mo, ito ang swerte mo. Zongmin, noong pinatay mo ang mga magulang ko. At ginawa akong giniapig para sa mga gamot, naisip mo ba? Na balang araw, ang anak mo ang magiging lunas ko. Zongking, 3rd year sa medical. Magaling sa pag-aaral at mabuting ugali. Maligayang pagbati sa iyo. Kasunduan sa pag-aasawa. Hindi ba ito pagkakamali? Tama, Zongking, pakakasalan mo ako. 1 buwan ang termino. Pagkatapos ng 1 buwan, bibigyan kita ng 1 bilyon, kunin mo ang pera at umalis. Kung hindi ka sang-ayon, sasabihin ko na ikaw ang unang nanligaw sa akin para lang sa palitan ng pwesto. Mawawala ng bisa ang pwesto. Ikaw ang bahala. Kahit na ikaw ang Chairman C. Hindi mo ako mapipilit sa malaking bagay tulad ng pag-aasawa. Ganoon ba? Ano sa palagay mo kung ang ipapalabas ngayon sa malaking screen ay ang mainit na eksena natin kagabi? Ano kaya ang isipin sa iyo ng mga kaklase at guro sa ibaba? Hindi ko ginusto kagabi. Kahit ipakita mo, makikita ng lahat na ako ay napilitan. Limitado ang pasensya ko. Dapat mong malaman kung kaya kitang tulungan, kaya rin kitang sirain. Tatlo. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon akong pakasalan ka. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon akong pakasalan ka. Batiin natin si Zongking. Ziga. Ngayong gabi, lilipat ka na sa bahay ko. Ang kotse ko ay naghihintay sa labas. Principal, Gayon. Malugod nating tinatanggap ang talumpati ni Zhongking. 8 Xiaowing, ang probinsyana niyang si Zongping. Laging ninanakaw ang atensyon mo, kahit ang tingin sa kanya ni Chairman C ay espesyal. Kaya mo bang tiisin ang galit na ito? Ang palitan para sa abroad ay para sa pag-aral ng cardiac surgery. Kung mawalan ng gamit ang kanyang kamay at hindi makahawak ng scalpel. Chairman C, ang marriage certificate ninyo ni MS Jong ay nayos na. Zhongping, ang iyong kamay ay nakasalalay. S.A. Tatana. Maaring may mamatay kung magpapatuloy ito. Kung may nangyayari sa kanya, ang concentric trick sa to.
Chairman Z, ayos lang ba kayo? Bitawan mo ako. Sabihin mo, bakit mo sinira ang chandelier? Gusto mong saktan si Zongking? Hindi ako, si Ate Ying. Si Ate Ying ang ayaw kay Zongping. Sabi niya, hindi siya karapat-dapat para sa palitan sa abroad, kaya pinipigilan siya. Tumigil ka nga. Si Chairman, hindi ganoon ang nangyari. Zongking, Zongping, masamang ugali niya, gabi-gabi wala sa bahay. Hindi siya karapat-dapat maging exchange student. Ang pagpili ng outstanding student ay palaging nakabase sa grades. Songkin sa loob ng 3 taon. Laging number 1 sa buong paaralan. Sinasabi mo hindi siya karapat-dapat. Pinag-aalinlangan mo ba ako? Siya tumatayo para sa akin. Hindi. Hindi ko ibig sabihin yun. Siya ang... Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Yung marka ng halik sa kanyang collarbone, patunay na malandi siya. At nagpapaloko lang siya. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Kagabi. Talagang wala siya sa bahay. Dahil ang kasama niya. Ako. Magdamag akong kasama ang asawa ko. May problema ba? Dalhin sila sa presinto. Uwi na tayo. Si Young Master, kahit na sinabi mo ngayon na kailangan mong iligtas si Miss Jong, pero hindi mo dapat isugal ang sarili mong buhay. Paano kung nasaktan ka? Hindi ba sinabi ni Xiao Yao na kailangan niyang pumayag ng kusa para maipasa ang curse sa kanya? Para ilipat ang buhay ko sa kanya. Ginagawa ko lang na mas mabilis. Ang proseso. Tigilan mo. Sino ang nagpahintulot sa iyo na galawin ang gamit ko? Pasensya na, wala akong masamang intensyon. Sila mga magulang mo ba? Patay na sila, gusto mo bang sumunod sa kanila? Ipapadala kita sa kanila. Ito lang ba ang dala mo? Wala nang pera ang pamilya ko mula nang mag-fail ang negosyo ng tatay ko. Mag-isa niya akong pinalaki, napakahirap. Pero kapag nakapag-aral na ako sa abroad, magkakaroon na ako ng kakayahang buhayin ang pamilya. Kilala mo ba ang tatay ko? Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Nabasa ko na ang profile mo. Sobrang kailangan mo ng pera at alam mo na ang identity ko. Bakit hindi mo ako hinan? Kailangan ko ng pera pero hindi ako pulubi. May 2 akong kamay para kumita, hindi ko kailangan ng limos. Bakit siya? Hindi ka tulad ng gago siyang Zongming. Itapon mo ito, bumili ka ng gusto mo. Asawa kita, tulungan ka ay tungkulin ko. Hindi ito limos. Sa hinaharap, walang makakapanggulo sa'yo. Si Siki, iba sa inakala ko. Sisi, may problema. Bumaba ka agad. Sino gumawa nito? Napakasama. Maagang namatay ang magulang ni Sidong. Wala na siyang kamag-anak. Siya lang ang tunay na tagapagmana ng pamilya si. Alam ng mga iyon na may malubha siyang sakit sa puso. Gusto nilang mamatay siya agad para mahati ang kayamanan. Ano nang nangyari sa iyo? Itinuro sa akin ng tatay ko ang isang pressure point para mabawasan ang sakit sa puso. Tutulungan kita ngayon. Tama na. Huwag kang magpanggap na naawa sa akin. Kaunti na lang ang natitirang araw ko. Hindi ba ito ang gusto ninyong makita? Ano na sinasabi mo, Siki? Hindi ko maintindihan. Bitawan mo siya. Siya lang ang makakapagligtas sa buhay mo. Kung mamatay siya, mamamatay ka rin. Bantayan mo siya. Huwag siyang paaalisin. Binibini, kanina mo sinabi. Ako lang ang makakapagligtas ng buhay ni Siki. Ano nang nangyayari? Gusto mo talagang malaman? Noong bata pa si Siki, Pinatay ang kanyang mga magulang. Wala silang naiwang kahit isang larawan na magkasama. siya lang ang natirang buhay sa kanilang pamilya. Ako ay nabubuhay hanggang ngayon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng aking buhay magkasama. Sa loob ng 1 buwan. Kung hindi ka makikipagtalik sa kanya, tiyak na mamamatay siya.
Siya lang ang natirang buhay sa kanilang pamilya. Ako ay nabubuhay hanggang ngayon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng aking buhay magkasama. Sa loob ng 1 buwan, kung hindi ka makikipagtalik sa kanya, Tiyak na mamamatay siya. Ang papel ni Siki Concentric Gu ay nagkakaroon ng mas maliit at mas maliit. kung hindi ka makikipagtalik sa kanya para ipagpatuloy ang buhay mo, baka. Si, may problema. Si Binibinizong, nawawala siya. Ano? Naku, siguro dahil sa sinabi ko kahapon. Kung hindi ka makikipagtalik sa kanya, mamamatay ka. Akala ko dahil sa kabutihan ng loob niya ay tutulungan ka niya. Hindi ko inakalang tatakas siya. Hello, ang tinatawagan ninyo ay naka-power off. Song King. Hindi kita tatantanan. Boss, hindi tayo makakalabas dito. Umulan kagabi. Naglandslide at na-block ang daan palabas ng bundok. Ano? Bilisan mo at sabihin sa barangay kaptain. May babaeng umakyat ng bundok kaninang umaga. Hanggang ngayon, wala pa siya. Baka natrap siya sa bundok. Ulan ulit mamayang gabi. Nasa bundok siya. Baka hindi na siya mabuhay. Yung binabanggit mong batang babae. Siya ba yon? Oo. Zian Ga. Bilisan natin. Mag-isip ng paraan. Kahit baliktarin natin ang buong bundok. Kailangan natin siyang mahanap. Nakuha ko na ang gamot. Pero parang hindi na ako makakabalik. Hala. Sakay ka. Akala mo makakakas ka? Hindi ako tumatakas. Umakyat ako ng bundok para kumuha ng gamot para sa'yo. Yung golden thread grass na to, sa ilalim ng mga bato lang tumutubo. 1 dekada bago magkahalaman. Buti na lang nakakuha ako. Kapag meron ito, hindi na masyadong masakit ang atake sa puso mo. Para sa akin pala siya. Itago mo muna yung gamot mo. Siki, ano nang nangyayari sa'yo? Siguro dahil kulang sa oxygen sa loob ng sasakyan. Kaya sumumpong ulit ang puso mo. Siki, gising ka. Paano kung pipilitin ko siyang tumayo sa entablado? Tandaan mo, ang pisikal na pagiging malapit ay makakatulong sa sakit ng puso niya. May signal na. Xiao, nasaan kayo? Ako at si Chairman C. Natrap sa bundok. Malala ang kalagayan niya ngayon. Nasa harap mo na ang aking Miao Village. Dalhin mo si Siki sa loob. May malamig na lawa doon. Kapag nagtalik kayo sa loob ng lawa, mawawala ang lason sa katawan niya at makakaligtas siya. Siki, Kapag nagtalik kayo sa loob ng lawa, mawawala ang lason sa katawan niya at makakaligtas siya. Anong ginagawa mo? Kung mamamatay ako, hindi ba't makakalaya ka na sa akin? iniligtas mo ako hindi lang 1 beses. Kung maliligtas kita, gagawin ko ang lahat
Sa dama na ito, hindi na masyadong masakit ang iyong sakit sa puso. Kapag sumumpong ito, Pero kapag lumipas na ang takdang panahon, babalik ito sa iyo. Kaya kailangan mong hanapin ang babaeng iyon sa iyong panaginip. Dapat siya mismo ang pumayag na makipagtalik sa iyo at ilipat sa kanya ang uod para palitan ang iyong kapalaran. Kung hindi, Hindi ka abot ng isang buwan. Kung hindi ka makikipagtalik sa kanya, tiyak na mamamatay siya. Sa'yo. At sa iyong katawan, wala akong interes. dapat pumayag ng kusa ang taong nasa panaginip na makipagtalik sa kapalang. Pumayag na si Ziki Tsongking na makipagtalik sa iyo. Bakit mo tinanggihan? Ang uod ng pag-ibigan ay nagsisimula ng atakihin ang iyong puso kung hindi ka pa makikipagtalik. Mamamatay ka. Gagawin mo ang lahat. Para kahit makipagtalik si Songking at mailipat ang uod, ay mabubuhay pa rin siya. Imposible iyon. Ang uod ng pag-ibigan ay tumagal na ng 10 taon. Iyon na ang limit. Pagkalipat ng uod, Tiyak na mamamatay si Zongping. si Siki, isa lang siyang mahirap na babae. At anak pa ng pumatay sa iyong ama. Bakit ka nagpapakamalambot sa kanya? Kaya pala ayaw niya akong hawakan. Dahil kay Xiao. Para sa kanya. Ako lang ay isang gamot na kailangan niyang inumin para mabuhay. Si Oyaw, hindi kita kinakausap para makipag-usap. Ano man ang mangyari, dapat mabuhay si Songking. Hindi ko kailangan ng mga walang silbi sa tabi ko. Kung hindi mo siya mapapangalagaan. Alam mo ang kahinatnan. At huwag mo siyang sasabihan ng totoo. Si Siki ay palaging desidido. Pero ngayon, nagpapakamalambot sa babaeng iyon. Dapat mamatay ang babaeng ito. Punong lahi. Nakita ko na ang babaeng makakapagligtas kay Siki. Xiao Yao, hindi ba't sinabi mo na gusto makipagkita sa akin si Siki? Ano itong lugar na ito? Ito ang templo ng pamilya Si. Pasok ka na, hinihintay ka na ng mga nakatatanda. ipangako sa akin ng punong lahi ng pamilya Si na kapag ibinigay mo si Zongping sa kanila, titiyakin nilang hindi siya magiging asawa ng pamilya si pagkatapos ng kasal. Songking, mainte ka lang. Saan ba ito? Binibining Tsong. Bagamat ikinasal ka na kay Siki, ayon sa kaugalian ng pamilya Si, ang bagong nobya, dapat sumailalim sa proseso ng pagsalubong, pagpapawala ng malas, at pagdala ng suwerte. Lumuhod. Bitawan niyo ako. Ano ba talaga ang gusto niyo? Malubha ang karamdaman ni Siki. Malapit na siyang mamatay. Ang tandang ay makakapagpawala ng malas, hayaan mo itong kumatawan sa kanya sa kasal. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Magmano ka na. Ikalawang pagmamano sa matatanda.
putulin ang ulo ng manok, uminom ng sariwang dugo. Talagang magaling ang puno ng angkan sa ganitong pagpapahirap sa babae. Tiyak na hindi siya makikipagtalik kay Siki. Basta't walang maglilitas ng sumpa, siguradong mamamatay si Siki. Pagkamatay niya, ang pamilya Si ay mapapasa atin na. Zhongping, si Don Si ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Si. Ang pagiging asawa niya ay hindi kayang gampanan ng kahit sino. Kung gusto mong maging MRSC, magpakita ng karangyaan sa harap ng tao. Dapat kang magtiis sa likod ng mga tao. Songkin. Nasaan si Songkin? Nasaan si Siki? Gusto ko siyang makita. Maligayang pagdating ng nobya, masaganang sigla. Ang babaeng maglilitas ng sumpa ay dapat dalisay at walang bahid-dungis. Tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Ang pagsubok na ito ay upang sunugin ang lahat ng mala sa katawan mo. Binibining Zhong, ito ay para rin kay Don Si. Ziganap ho. Hindi pa tapos ang seremonya, hindi ka maaring makipagtalik kay Siki. Kung kusang loob kang bibitawan ang pagiging MRSC, pahihintulutan naming umalis ka. Ayon kay Kalihimli, ang buong pamilya tong ay nagnanais na mamatay siya. Mukhang gusto nila akong takutin para iwanan si Siki at wala ng pag-asa. Bata, zumuko ka na. Bata ka pa, hindi mo kailangang isugal ang buhay mo. Para sa isang taong may malubhang sakit. Talaga palang umalis siya. Nakainom na rin ng dugo ng manok. Nakatapak na sa mga baga, ano pa ba ang gusto nyo? Songking. Nakita namin ang iyong katapatan. Basta't matulog ka lang sa loob ng kabaong ng isang gabi. Maloloko natin si Haring Yam at mabubuhay si Siki. Zhongping, sa loob ng kabaong na ito, maaring ikaw ay mamatay dahil sa kakulangan ng hangin. Ngunit kung malalampasan mo ang huling pagsubok na ito, ikaw ay kinikilala naming buong angkan bilang tunay na MRSC. Ang tagapagligtas ng pamilya Si. Lilinlangin si Haring Yam. Gusto niyo talaga akong patayin? Para hindi na mabuhay si Siki. Ang nobya ay ilalagay sa kabaong. Puppet ang kapalit ng asawa. Buhay na tao ang nagtatago. Nagkakagulo ang yin at yang. Zimulan. Huwag. Songkin, kamusta ka? Siki, nandito ang mga nakatatanda. Ganito ka lang papasok at magkakagulo. Karapat dapat ka ba? SAM ga ni Nuno SA Ancestral Hal? Nga, ang bagong kasal ay kailangang dumaan sa pagsubok. Hindi ba? Gusto mong sirain ang mga patakaran ng mga ninuno?
Ano ba talaga ang ginawa ninyo sa kanya? Huwag kang mag-ingay, para sa ikabubuti mo ito. Ang pagsasakripisyo ng buhay na manok ay para sa swerte at pag-alis ng malas. Para sa iyong mga mabuting gawa. Ang mga uling na pula ay simbolo ng swerte. Sa pagnalampasan niya ito, magiging masagana ang buhay ninyo. Maaga namatay ang mga magulang mo, walang nagturo sa iyo ng tamang asal. Huwag kang magmalabis. Ziki, nababalief ka na ba? Kung para sa ikabubuti ko, ang mabigat na responsibilidad na ito, ay ipapasa ko sa inyo. Mga tauhan, bigyan ng mainit na uling ang mga elder. Ziki, huwag mong isipin na dahil ikaw ang tanging tagapagmana ng pamilya Si, ay pwede ka nang gumawa ng kung ano-ano. Kami ang iyong mga nakatatanda. Isang bata ka lang, gusto mo bang baguhin ang mga patakaran ng pamilya sinalibong taon na? Ako si Siki. Ang patakaran. Ako ang puno ng pamilya Si. Puno. Karapat-dapat ka ba? Mula ngayon, ang buong pamilya Si ay dapat tandaan ng isang bagay. Ang sinumang maglakas loob na saktan ang aking asawa, babayaran niya ito. Ito. Mga elder, pumasok kayo sa kabaong. Ano ang ginagawa ninyo? Ako ay elder ng pamilya Si. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Songkin. Umuwi na tayo. Baka masakit ng kaunti. Sa mga susunod na araw, magpahinga ka muna. Huwag kang gagalaw ng basta-basta. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Teka, Kamusta ka? Hindi ba sinabi sa'yo na huwag kang gagalaw? Siki, salamat sa tulong mo ngayon. Si Chi, Ikaw, hindi mo ba dapat tawaging tatay ako? nasaan ka? Songming, lumabas ka. Songming, lumabas ka. Si Chi, ang tagal nating hindi nakita. Ziki, ganito ka ba trumabaho sa biyenan Montag? Mahiya. Pinatay ko ang mga magulang mo, tapos pinakasalan mo ang anak ko, kahit sa impyerno. At tawagin pa rin akong biyenan ng mga magulang mo. Ngayon, ipaghihiganti ko ang aking mga magulang. Ziki, kung malaman ng anak ko na ikaw ang pumatay sa kanyang ama, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Mali ka. Akala mo ba talagang magiging masaya kami ng anak mo? Pinakasalan ko siya para lang makaganti. Pagkatapos ng gabing yon, mamamatay siya. Gusto mo akong takutin? Mamatay ka na. Si Chi, kumusta ka? Gumising ka. Ziki, nagising ka na. Nasaan si Songming? Binigyan ka niya ng pampamanhid, tapos umalis na. Si Chi, lalong lumalala ang kalagayan mo. Sa loob ng 3 araw, kailangan mong gawin iyon. Kung hindi, mamamatay ka. Sabi ko na kung hindi kami parehong mabubuhay. Hindi ko gagawin yon. May paraan. Kapag ginawa mo yon sa kanya, ipahid mo itong gamot sa kanya para hindi mamatay si Zongping. Ito ang nakita ko sa lahat ng sinaunang libro ng Miao Jiang. Maliligtas ang buhay mo at buhay niya. Si Aoyao, alam mo dapat. Ang kapalit ng pagluloko sa akin. Hindi ako nagbibiro pagdating sa buhay mo.
Bigyan mo ako ng 5 milyon, hahanap ako ng paraan para hiwalayin sila. Pawawalan ko ang anak ko ng walang bakas. Hinahamon muntak ako? Hindi ka ba natatakot na arestuhin kita ngayon din? At dalhin kay Siki? Ikaw ang pumatay sa buong pamilya niya. Kung ibibigay mo ako, sasabihin lang ni Siki ang salamat, hindi ka na niya papansinin. Kapag nawala ang anak ko, saka ka lang may pagkakataon. Dr. Chiao, matalino ka. Alam mo ang tamang desisyon. Hindi makakapagligtas ng buhay ni Zongping ang gamot na yon. Ito ang nararapat sa inyong mag-ama. Bumalik ka na. Kailan mo ito ginuhit? Kahit nawala na ang tito at tita mo, simula ngayon. Hindi ka na mag-isa. Gusto kita. Songking. Kahit sino pa ang tatay mo para sa akin. Ikaw lang si Songking. Gusto kong mabuhay ka. Hindi ba tanging ang malamig na lawa lang ang makakapagligtas sa'yo? Ngayong gabi magsasama na tayo. Ngayong gabi na ang pagtulog ko kasama si Siki. Hindi ko alam kung magugustuhan niya ang regalo ko. Master, hindi ito ang daan patungong Qingyuan Mountain, di ba? Tatay, hindi ba nagtago ka dahil may kaaway ka? Bakit ka nandito? King, makinig ka sa akin. Si Siki, gusto niyang kunin ang buhay mo. Ang pakikipag-asawa niya sa'yo ay para lang patayin ka. Anong sinasabi mo? Ara, Lumalapit siya sa'yo. Nagpapakabay siya. Lahat yon ay para sa'yo. Magsama kayo at malutas ang sumpa. Pagkatapos ng pagtulog, mamamatay ka. Ito ay pagpapalit ng buhay. Dahil nahuli ko siya, pinlano niya akong patayin. Hindi pa nakakuha ka ng slot para sa exchange student. Pumunta na tayo sa ibang bansa. Layuan natin siya. Kung hindi kayo magsasama sa loob ng 3 araw, siya ang mamamatay. Sa ganito, ligtas na tayo. naniniwala ako kay Siki. Ang kabutihan niya sa akin, hindi peke. Kahit ano pa ang mangyari, ililigtas ko siya. King. Ang susunod na pangyayari ay nakasalalay sa iyo. Siki,
Ikaw pala? Huwag kang matakot, hindi kita pipigilan sa pagliligtas kay Siki. Narito ako para ibigay sa iyo ang alak na ito. Ang sumpa sa kanya ay napakabigat. Ito ay special na alak mula sa Miao Village. Makakatulong ito para mabawasan ang sakit sa unang gabi. Salamat. Ang alak na ito ay magpapahina sa iyo, hindi ka na makakatakas. Nga pala, Chongqing. May isa pang bagay. Dapat mong malaman. Kung malaman ng anak ko na ikaw ang pumatay sa kanyang tunay na ama, ano sa palagay mo, pakakasalan ka pa ba niya? Mali ka. Akala mo ba talaga gusto kong pakasalan ng anak mo para magpakailanman? Ang pakakasalan ko sa kanya ay kapalit lang ng buhay. Pagkatapos naming magtalik, mamamatay siya ng kusa. Maligayang bagong kasal. Chongqing. Tutulungan pa kita. May problema ba kung magdamag akong kasama ng asawa ko? Bilis, sumakay ka na. Sa totoo lang. Niloloko niya lang pala ako. Takot ako. Huwag kang matakot, magiging malambing ako. Ikaw at ako. Sa habang buhay. Hindi na magkikita. Miss Xiao, kumusta na si Chairman Z? Sa oras na ito, malamang tapos na silang magtalik. Mabuti naman. May liligtas na sa wakas si Chairman Z. Maghahanda na ako ng kasal. Sabi ni Chairman Z, ang kasal ng kanyang asawa ay dapat ang pinakamangya sa buong lungsod, sa buong bansa. Kasal. Mukhang libing ang kailangan mong ihanda. Ano? Miss Xiao, hindi ba't? Binigyan mo si iyong master ng isang bote ng langis? Basta ibahid dito bago magtalik, hindi mamamatay ang ginang. Dahil sa paglilipat ng kulam. Chongqing, pasensya na. Bago ito, marami akong itinago sa'yo. Pagkagising mo, sasabihin ko sa'yo ang buong katotohanan. Malinaw na sinabi ni Xiao Yao pagkatapos mailipat ang kulam. Mawawala ang lotus mark sa katawan ko at maililipat lahat sa kanya. Bigo kaya ang paglilipat ng kulam? O yung langis kaya? Chongqing. Gising ka. Sinabi ko na kailangan niyang mabuhay. Sinunod ko lang ang recipe sa libro para gawin ang gamot. Dahil hindi siya tapat ang kalooban, kaya nabigo ang paglilipat ng kulam. At ikinamatay niya. Inuutusan kita, buhayin mo siya agad. Kung hindi, papagsamahin kita sa kanya sa libingan. Patay na siya, wala na akong magagawa. Papatayin kita ngayon din. May paran. May templo sa labas ng lungsod. Kung timtim kang magdarasal, baka may pag-isa pa. Chongqing, pasensya na. Malinaw na sinabi ko na hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo.
Pero sa huli, ako pa ang nasaktan sa'yo. Wala man lang akong karapatang sumakit para sa'yo. Hindi ako tumatakas, pumunta ako sa bundok para kumuha ng gamot para sa'yo. Iniligtas mo ako, hindi lang minsan. Kung maliligtas kita, gusto kong subukan. Songking, basta mabuhay ka lang. Kahit kapalit ay buhay ko. Payag ako. Ang konsentrikong pamamaraan na ito ay nais na mapalitan. Kailangan na buong puso ni Zongping na makipagtalik kay Siki. Pero sa huling sandali, nagbago ang isip niya. Kaya ang paraan na ito, kalahati lang ang naalis. Gaano pa katagal mabubuhay si Siki? Siguro, 3 hanggang 5 taon. Maliban na lang kung may angkop na target na gamot o kaya may compatible na puso para mapahaba ang buhay. Songking, Ziki, gising ka na. Inumin mo na ang gamot. Sichi, nasaan si Songking? Saan mo siya dinala? Ziki, bumangon ka muna. Bilisan Montag. Si Aoyaw, pakiusap na saan siya. Sige na, hahanapin ko siya, ako. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Sichi, nakremet na siya. Patay na, hindi na mabubuhay. Pinipilit mong itago ang bangkay niya. Hindi mo siya pinapayagang umalis, hindi siya mapapanatag sa kabilang buhay. Hindi impossible. Songking, kailangan kong hanapin siya. Sichi, Buti na lang may foresight AKO. Kahit gaano karami ang tao sa paligid ni Siki, wala rin silang silbi. Napaikot ka o lang sila. Naligtas ang buhay ng anak ko, nakuha ko pa ang pera. Talagang isang tira, 2 patay. Tatay, ano nang sinabi mo kanina? King, nagising ka na rin. Sinabi ko sa'yo, hindi ka nakinig sa tatay mo. Muntik ka nang mawalan ng buhay. Buti na lang may backup plan AKO. Nga pala, bumalik ka na agad sa school. Kunin mo yung mga dokumento mo. Pupunta na tayo sa ibang bansa ngayon din. Huwag mo siyang papag-alamin na buhay ka pa. Excuse me. Diba? Vala. Bumalik na ba si Songking? Zidong. Bakit? Kahit saan ko hanapin, hindi ko siya makita. Zidong. Hindi pa gumagaling yung sakit mo sa puso kung magpapatuloy ka sa ganito. Kahit 3 hanggang 5 taon na lang ang itatagal mo. Bakit hindi gumaling yung sakit niya sa puso? Ang buhay ko, ninakaw ko lang ito. Kasalanan ko sa kanya, ibabalik ko sa kanya. Pasensya na. Songking. Zidong. Sir, may gustong saktan ako. Tulungan mo ako.
Ano? Umupo ng maayos. Siki, ang lahat sa pagitan natin. Tapusin na natin ito. Sir, salamat kahit saan mo na lang ako ibaba. Songking. Ikaf talaga. Umupo ka na lang kung saan. Wala sa bansa yung kumpanya ko, kaya bihira akong umuwi, medyo magulo dito. Narinig ko na ang tungkol sa'yo, outstanding graduate ng Tsinghua University. At ngayong taon lang, ikaw lang ang nakakuha ng qualification para sa abroad. Ang punta ko ngayon, paakunin ka sa kumpanya ko. At itong mga dokumento, Ang kumpanya nyo, espesyalista sa pag-aaral ng target na gamot para sa heart failure. kung sumali ka sa amin ang sahod. Gusto kong sumali. Ang bilis mong sumagot, sigurado ka na ba? Hindi na ang pag-aaral para makagawa ng gamot na makakapagpagaling sa mga pasyente. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit nagmedisina? Kung mananatili ako dito sa kapangyarihan ni Siki, makakita rin siya sa akin. Ang pagpunta sa abroad, talagang pinakamagandang opsyon ko. MRC, masaya akong naanyayahan ka. Tanggapin ang eksklusibong panayam ng aming istasyon. Si Xiao. Si Chairman, sa loob ng 3 taon, isinakripisyo mo ang 2/3 ng kita ng kumpanya upang itatag ang iyong charity foundation. Ano po ang espesyal na kahulugan ng pangalan ng iyong charity foundation? Mayroon bang espesyal na kahulugan? Itala ang experimental data ki 40,657. Fekseoksiyaw, mag-eksperimento. Ano ang tinitingnan mo? Pasensya na, Chengji, pero tignan mo. Ito ang pinakasikat na financial tekoon sa bansa. Balita ko, noong namatay ang asawa niya 3 taon na ang nakalipas. Nag-iisa na lang siya at itinatag pa niya para sa kanyang asawa. Ang Charity Foundation, anong tawag? Songking. Loveness. Ibig sabihin ay Songking. Pangalan din ito ng aking asawa. 3 taon na ang nakalipas. Dahil sa aking kasakiman, tuluyan siyang nawala sa akin. Sa loob ng 3 taon, ang sakit ng paumulila araw-araw ay daang beses na mas masakit kaysa sa sakit ng puso. Mukhang napaka-sentimental ni Chairman Si. Hindi ako sentimental. Nagbabayad lang ako ng aking kasalanan. Chengyi, bakit ka umiyak? Ang flight pabalik ng bansa ay aalis sa loob ng 2 oras. Kasama ko si Lin Chen. Pabalik para sa press conference, ang mga research sa abroad. Ay ipapasa ko na sa iyo. Siege. Pero, Chengyi, Hindi mo ba talaga isipin si General Manager Chaolin? kitang-kita na may gusto siya sa iyo. Diborsihada ako, mala sa asawa, hindi mo na ito iniisip. Chengking Tsongking. Medyo magkapareho ang 2 pangalan, Si. Tapos na ang panayam na ito, sana si Chairman Si ay mag-ingat sa kanyang kalusugan. Si Xiao, ang investment meeting bukas ng gabi alas 7. Sasali rin si General Manager Xiaolin. Ito ang invitation. Siege. Salamat lahat. Ang ganda ng sinabi. Chairman Si, sandali lang, bilang pinakamalaking shareholder. NG Haivan Pharmaceutical. Ang malaking pagsulong ng sinsuning sa maikling panahon ay hindi rin magagawa ng wala ang inyong suporta. Ngayon ay pakiusap kay Chairman Si. Para sa aming punong mananaliksik, Ginoong Chengping, ipagkalob ang parangal. Hindi ko dapat siya malaman na buhay pa ako. Ano ang nangyari? Paumanhin.
Baka may urgent na bagay si MS Cheng na kailangang asikasuhin. Songking, ikaw. Bitawan mo siya. Chengking, kumusta ka? Tito, bakit ikaf? Linchen, sinabi mo, tito mo siya. Anong nangyari sa'yo? Siya yung sinasabi ko sa'yo. Ang pinakamalaking investor ng Haiwan Pharmaceuticals sa bansa, ang tito ko. Si Chi. Magkakilala ba kayo? Hindi. Kilala mo si Songking? Bakit? Magandang araw po, tito. Ako ang nobya ni Linchen. Chengking. Linchen. Tulungan mo ako. Hindi, impossible. Ikaw asawa ko. Tito. Patay na ang tiya mo sa loob ng 3 taon. Ang taong nasa harap mo, nobya ko. Chengking. Nobya. Kailan kayo nagkasundo? 3 taon na ang nakalipas nang magkasundo kami. 6 na taon na kaming nagmamahalan. Kung wala namang importante ang tito, aalis na muna kami. Songking. Hindi ko pwedeng malaman ni Siki na buhay pa ako. Hindi ba si Linchen ang napakasunduan mong pakasal? Bakit biglang may nobya? Dapat kang maingat. Huwag mong hayaan si Linchen na maagaw ng isang babaeng hindi karapat-dapat. Karapat-dapat ba siya? Malapit ang negosyo ng pamilya Lin at Son. Hindi gagawin ni Linchen. Para sa isang ordinaryong babae. Nasirain ang kasunduan ng 2 pamilya. SA tingin ka o. Nilalaro lang niya ito. Naku, pag-usapan mo ang tao. Darating ito. Eto na ang kabit na ito. Nandito, Fai. Dapat mong bigyan siya ng leksyon. Hindi ako kabit at wala akong balak makialam. Sa relasyon ni Emerson at Emmeline, maaari akong magpaliwanag. Huwag kang magkunwari dyan. Gusto mo lang umakyat sa lipunan, di ba? Anong pagmamalinis? Ang kahabag-habag mong itsura. Pangloloko lang sa mga lalaki ang kaya mo. Kung ipipilit mo ang kalokohan mo, Emerson, bakit hindi mo na lang diretsuhin si Linchen? Ang lakas ng loob mong sumagot. Akala mo ba talagang may naniniwala? Nasa kakayahan mo naging chief researcher ka sa Haiwan Pharmaceuticals. Ngayon pa lang sisirain ko na ang mukha mo. Tingnan natin kung mag-isip ka pa ng hindi para sa'yo. Kumusta ka? Director C, bakit ka nandito? Enma Son. Balita ko malaki ang pagbaba ng stocks ng Suncorp at kalahati. Ng overseas production lines ay sarado na. Abala sa paghahanap ng investors. Hindi ba dapat inaayos mo ang kumpanya mo, Inason? Kesa dito nananakit ka ng walang dahilan. Tito, mali ang pagkakaintindi mo. Alam mo namang, may kasunduan kami ni Linchen noong bata pa. Pero ito ba ito, halakas loob, nasabihin siya ang fiancé ni Linchen. Sinusupil ko lang ang isang kabit. Ang usapin mo at ni Linchen, ayusin nyo. Pero kung saktan mo siya, gagantihan kita ng husto. Umalis ka. Salamat, Yang VC. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Songking. Kung buhay ka pala, bakit hindi ka nagpakita sa akin? Alam mo ba na sa 3 taon? Bawat araw, bawat minuto, bawat segundo, iniisip kita. NVC. Sabi ko na, hindi ako si Songking. Naiintindihan ko na nagkamali ka at nawala ng kontrol. Pero hindi pwede na patuloy mo akong babastusin. At huwag mong kalimutan, fiancé ko ng pamangkin mo. Tito, Ziki, tumigil ka. Chengking. Tito, nawawala ka na ba sa sarili mo? Si Chengping ang magiging asawa ko. Pamangkin mo siya, maging respeto ka naman. Tara, dadalhin kita sa kwarto para magpahinga.
Si Chi. Halika. Song King. Sabi niya, hindi niya ako kilala. Siya ay ikakasal sa iba. Si Chi. Patay na si Zongping. Hindi na mabubuhay ang patay. Magising ka na. Umalis ka. Nasa ibang bansa ako, narinig ko lang na ang tito ko ay nag-asawa para gamutin ang kanyang sakit sa puso. Kasal ng isang babae upang malutas si Tong Jinggu, at pagkatapos ay namatay ang babae. Hindi ko inaasahan na ikaw pala yon. Linchen, pakiusap, itago mo ang aking pagkakakilanlan. Huwag mo siyang sabihan na buhay pa ako. Hindi pa gumagaling ang sakit niya sa puso kung hanapin niya ako. Baka gusto lang niyang pahabain ang buhay niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na siya pahihintulutang saktan ka. Ito ay Song King. Tulungan mo akong imbestigahan si Song King. Zidong, nahanap na ang impormasyon tungkol kay Miss Cheng. Si Cheng Ping, 26 na taong gulang, lumaki sa England. Nag-aral sa Boston Medical School sa England at nagtrabaho sa ilalim ni E.R. Hagen. Base sa kasalukuyang investigasyon, hindi peke ang background ni Miss Cheng. Siguro, magkamukha lang talaga sila ng asawa mo. Pwedeng pekin ang pagkakakilanlan pero hindi ang mga alaala. Anong nangyari? May nawawala ka ba? Nawawala ang aking kwintas. Nakasabit doon ang singsing na ibinigay sa akin ni Siki. Naiwan siguro sa banyo. Naku. Kung makita niya ito, malalaman niyang akin iyon. Hindi pwede. Kailangan kong makuha iyon. Kamusta? Tita, nakuha mo ba ang isang kwintas sa banyo kanina? May nakasabit na singsing. Miss Cheng, ito ba ang hinahanap mo? Salamat dito. Kaya pala nasa iyo ang singsing. Pwede bang ipaliwanag mo, Miss Cheng? Bakit nasa iyo ang singsing ng kasal? Namin ng asawa ko. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng tito. Pakibalik na lang sa akin ang singsing. Kung hindi ka si Song King, bakit nasa iyo ang singsing? Sagutin mo ako. Tito, nagkakamali ka. Ito ay binili ni Lin Chen para sa akin. Kung magkapareho, masasabi lang na nagkataon. Ganoon ba? Ang singsing na ito ay limitadong edisyon sa buong mundo. Ito ay ayon sa sukat ng daliri ng aking asawa at ito sa aking kamay. Ay magkapares. Sa buong mundo, isa lang ito. Tito, pinipilit mo ang pamangking babae sa harap ng lahat. Gusto mo bang malaman ng buong mundo na ikaw ay isang taong walang modo? Taong walang modo. Ang gusto ko ay ang aking asawa. Siya, tanging akin lamang. Ang lahat ng babaeng kahawig ng tiyahin mo sa buong mundo, gusto mo bang angkinin? Hindi ka ba natatakot na maduduhan siya at masusuklang? Umalis ka. Ang huling namatay sa iyong mga bisig ay ang tiyahin ngayon. Sino naman ang papalit? Tumahimik ka. Sabi mo hindi ka si Song King. Pero handa ka bang ipasukat ang iyong daliri? Kung hindi ka alis, tatawag ako ng seguridad.
Ayaw mong umalis dahil ikaw nga si Songking. Maraming beses akong tiniis ni Sidong. Dahil duda siya sa aking pagkatao. Hindi siya naniniwalang ako ang nobya ni Lin Chen. Para hindi na magduda si Sidong, maaari kong patunayan sa iyo. Tama na, tama na. Nagmamalasakit ka pa rin sa kanya. Bakit? Nakikita ko ang kanyang kalagayan ngayon, nasasaktan pa rin ako. MS Cheng, ito ang ipinadala ni Sidong para sa iyo. Ito ang lahat ng kanyang shares. At sinabi niyang kaunti na lang ang natitirang oras niya. Ito ay regalo sa inyong kasal ni Xiaolin. Tanggapin mo na. Miss Chong, hindi ka ba talaga ang misis? Gusto kong makausap ang aking asawa ng kami lang. Tuwing anibersaryo ng kanyang pagkamatay, nagkakaroon ka ng attack. Nandito ka mag-isa, hindi ako mapalagay. 3 taon na siyang wala, patuloy mo pa ring iniisip siya. Hanggang kailan? Tumigil ka. Anak siya ni Zongming. Dugo ng kaaway ang dumadaloy sa kanyang katawan. Isinilang siya para bayaran ang utang mo. Ang mamatay para sa iyo ang kanyang kapalaran. Pinapatahimik kita. Nababaliw ka na ba? Hindi ko maintindihan, 1 buwan mo pa lang siya kilala. Mahal mo na siya hanggang sa handa kang isakripisyo ang buhay mo. Samantalang ako, ang dami kong nagawa para sa iyo. Pero hindi mo man lang ako tiningnan. Xiaoyao, huwag kang mangarap. Sa mga bagay na hindi para sa'yo. Umalis ka. Nakaabala ba ako sa pahinga mo? Mga bulaklak na dala ko para sa'yo. Nasira lahat. Nung umalis ka, siguradong galit na galit ka sa akin. Tama si Xiaoyao. Mga peking pagmamahal at pagkalkula. Nakakadiri lang. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako muling makakaabala sa'yo. Bumalik tayo sa sementeryo. Tingnan mo ang mga gihiye. Akala ko dati. Galit ako kay Siki. Hanggang sa muling nagpakita siya sa harap ko.
At doon ko lang nalaman na masakit pa rin ang puso ko para sa kanya. Para na lang. Hindi tayo nagkita kailanman. Songking. Si Dong, may dumating nga para dalawin ang asawa mo. Songking. Buhay ka pa pala. Huwag kang masyadong mapagod. Mula nang sumali ka, ang pagsulong ng Tsin ay tumaas ng 3 bises. Ngayon, kulang na lang ang data ng human experiment para makumpleto. Dapat ka na ring magpahinga. Hindi pwedeng magpahinga, mas maagang lumabas ang sinsuning siya. Sa mundo na ito, mas maraming tao ang may posibilidad na mabuhay. Songking. Sa totoo lang, hindi mo kayang kalimutan ang tito ko. Hindi ba? Tito, bakit ka nandito? Umalis ka. Sabihin mo sa akin, saan ka pumunta ngayon? Tito, kung hindi ka alis, tatawagin ko na ang seguridad. Sabihin mo sa akin. Alam kong pumunta ka sa sementeryo ngayon. Kung hindi ka siya, bakit ka pupunta para mag-alay sa aking asawa? Ikaw si Songking. Huwag kang magkunwaring hindi mo ako kilala. Sige na. Pumunta ako para mag-alay sa kaibigan ko. Dumaan lang ako at tiningnan. Nagtataka lang ako. Ano itsura ng taong paulit-ulit na akala ni si ay asawa niya? Ano itsura niya? Paano mo ipapaliwanag ang singsing sa harap ng lapida? Paano mo ipapaliwanag? Ayokong magkapareho ng suot sa patay. Lalo na, asawa ito na pinatay ng sariling esposo. Malas, Makinig ka, may papaliwanag ko. Songking. Siji, ang gawa mo. oo, Nababaliw ka na? sige, buksan Montag. 3 taon na ang nakalipas, hindi ko sinasadyang papatayin ka. Binigyan ako ni Xiaoyao ng langis. Sabi ilagay sa katawan mo. At magiging ligtas ka, mabubuhay tayong lahat. Kung alam kong mamamatay ka kapag nagtalik tayo, kahit isakripisyo ang buhay ko, hindi ko gagawin. Ang mga salitang yan. Sabihin mo na lang sa kanya sa kabilang buhay. Songking. Ang lotus na ito ay kapag ako at ako ay nasa parehong kwarto. Kumapit na sa mga ugat mo, hindi na ito mawawala. Noong nagdamit ka, wala to sa'yo. Pinatakan mo. Songking, alam kong ikaw to. Songking, ayos ka lang ba? Umalis ka dyan. Nag-uusap kami ng asawa ko, walang pakialaman. Linchen, lumabas ka muna. Kami niya. Magkakausap lang.
Song King. Akala ko habang buhay. Hindi na kita makikita pa. Siki, 3 taon nang patay ang iyong asawa. Sa loob ng 3 taon, tinanggap mo na ang katotohanan. At nagsimula ng bagong buhay. Hindi, ayaw kong magsimula ng bagong buhay. Gusto ko lang na makasama ka at mabuhay ng maayos. Song King. Basta aminin mo. Hindi kita gagambalain. CJ, ayon sa iyong kagustuhan, ako si Song King. Ano pa? Gusto mo bang makipagtalik muli sa akin? Para pahabain ang iyong buhay? Hindi. Hindi ganon, dati gusto ko talaga. Nagamutin ang sakit ng puso ko sa pamamagitan mo. Pero pagkatapos, napagtanto kong mahal na kita, hindi ako mabubuhay nang wala ka, ako. Kahit ano pa man. Totoo na nilapitan mo ako para pahabain ang buhay mo. At totoo rin na gusto mong kunin ang buhay ko. Sa sandaling nilapitan mo ako nang may layunin tayo, ay hindi na talaga magkakasama. Kaya, hindi mo na ako patatawarin habang buhay. Tama ba? Song King. Paumanhin. Siya. Gaano pa katagal siya mabubuhay? Malubha na ang sakit sa puso. Hindi masasabi ng doktor kung hindi ka masaya dito. Bukas uwi na tayo. Isang huling hakbang na lang ang heart tuning. Narinig ko na si Frank Lenka. Ay maaaring ipahiram sa atin ang kanilang laboratorio at mga instrumento. Tama. Advanced ang kanilang mga instrumento kung maaaring rentahan. Ang huling hakbang ng heart tuning ay mas mabilis matapos. Tulungan mo akong makipag-ugnayan sa kanila. Gusto kong dumalo sa kanilang sharing session. Song King, ikaw talaga. Narinig ko na naging lead researcher ka na sa Haywan Pharmaceuticals. Hindi ko inaasahan na dadalo ka rin sa private sharing session na inorganiza ni Frank Lenka. Maraming profesional sa industriya ang inimbitahan sa private sharing session na ito. Inimbitahan din ako para magbahagi ng ilang konsepto ng science-based beauty. Pumunta dito. Nag-organisa rin si Frank Lenka ng networking event pagkatapos ng session. Basta't sumali ka, may chance kang manalo ng premyo. Sana manalo ka ng honeymoon trip. Parang hindi ko magagamit ang honeymoon trip. Please, isa na lang kulang para matapos ang quota. Ping, tulungan mo ako kahit isang bisis lang. Kapag natapos ng maayos ang event na ito, magiging regular na ako. Pwede kitang tulungan pero wag na yung raffle. Nagmamadali ako. Sa susunod na lang, bye. Ito ang aming pinakabagong produkto. Ito ang Flanrica Quick Bright Mask. Ito ay may unique design na apply muna bago ay mask. Puno ng professional whitening ingredients tulad ng tranexamic acid at EC. Sa loob lang ng 15 minuto, makikita mo ang pagputi ng iyong balat. Inaanyayahan kayong sumali sa brand na nagpapaganda ng skincare ng natural. Exclusively sponsored by Flanrica Quick Bright Flash White. Shine Future Private Event. Ngayon na. Bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan. Tanggapin natin ang ating special guest ngayong araw. Ang pinakabatang Chief Researcher. ZMS Song King. Kumusta po kayo? Ako si Song King. Si Dong, yung gusto nating investahan dati. Yung efficacy skincare product na Flanrica, yung bago nilang produkto, ay matagumpay ng nasa mga major platforms. At agad na naubos pagkalabas sa shelves. Papalawakin ang brand promotion. Si Manager Chen at ang team ay nag-organize ng private event. Ito ang live broadcast ng kanilang private event. Tingnan nyo. Kumusta po kayong lahat? Ako si Song King. Isang karangalan ang makasama sa sharing event na ito. Hayaan nyo akong magpresenta. Ang aming pinakabagong research sa Flanrica. Pumunta siya sa private event. Hello. Ziege. Zidong.
Nag-book ng flight ang misis kahapon, pagkatapos ng private event. Diretso abroad na siya. Ang beauty at pharmaceutical ay pareho. Ang magagandang produkto ay laging para sa tao at iniisip ang users. Ang Flanrica bilang paborito kong brand ay puno rin ng puso at dugo ng maraming researchers. May dala rin akong ilang materials ngayon para ibahagi sa inyong lahat. Paano naging karapat-dapat ang ganitong tao sa private event? Lumabas ka. Songking, ito ang kapalit ng pag-agaw mo ng tao sa akin. Hindi namin gagamitin ang produkto ng ganitong babae. Sino ba ang may alam kung anong sakit mayroon siya? May narinig pa ako na nagsimula siya bilang kabit. Ano ba siyentipiko, Kadiri? Parehong-pareho lang yan sa mga babaeng nagpapanggap ng talino. Magmamanunulat ng gamot, puro virus lang ang dala niya. Tama ka, Diang. Hindi gamot ang pinag-aralan niya, kundi paano mambola ng lalaki. Tingnan mo ang itsura niya, halatang hindi marangal. Kung sa sinaunang panahon, matagal na sana siyang ibinabad sa kulungan ng baboy. Ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa private party. Huwag kayong padalos-dalos. Bagamat may kontrobersya ang nakaraan ni MS Chong, bilang punong manunulat ng gamot ng Haiwan Pharmaceutical, marami siyang natulungang pasyente. Sino ang nakakaalam kung talagang kanya ang mga iyon? Isang babaeng tinalikuran ang asawang may malubhang sakit, handang tumulong sa iba? Palayasin na siya, kung hindi, itigil na ang party na ito. Isang babaeng katulad niya ang espesyal na panauhin? Nakakazuka. Vitro ang pondo. Kalmahan ninyo. Ms. Jong. Baka naman pwede mong aminin ang pagkakamali mo sa lahat? Ako, Hindi niya kailangang humingi ng tawad. Naku, hindi ba si Siki ang pinakamayaman sa Jiangcheng? Hindi niya kailangang humingi ng tawad, lalong hindi mag-apologize. Hindi siya ang may kasalanan. Ako. Ang mawala siya ay aking pagkakamali. Malaya siyang iwan ako. Ngunit habang buhay pa ako, ang babaeng mahal ko, hindi niyo pwedeng husgahan. Tao. Imbestigahan niyo ito. Sino ang kumakalat ng chismis? Simula ngayon, mawawala ang inyong mga kumpanya sa Jiangcheng. Opo. Siki, bakit ka narito? Hindi mo ba alam na sa pagsasabi mo ng ilang salita ay mabubura na ang ating alitan? Hindi maganda. Inatake sa puso si Chairman C. Nawalan ng malay. Siki, gumising ka. Siki, wag mo akong takutin. Siki, malapit nang matapos ang bagong gamot, hintayin mo ako. Siki, may dala akong gamot, maliligtas tayo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba ang kasalanan ni Siki at paulit-ulit mong pinipilit siyang patayin? Wala akong ganon, gusto ko lang siyang iligtas. Hindi pwedeng basta-basta ang pag-inom ng gamot, lalo na't walang approval number ang gamot na ito. Gusto mo ba talaga siyang iligtas o sadyang gusto mo siyang patayin? Oo nga, mukhang delikado yang kamumontak. Paano kung masira ang kanyang kalusugan? Maniwala kayo sa akin, ito ay espesyal na gamot na ginawa ko para sa kanyang karamdaman. Kahit hindi ito kasing epektibo ng target therapy, kayang iligtas ang kanyang buhay. Si Director si ito, paano kung may mangyari sa kanya? Hindi natin kayang panagutan ang responsibilidad. Tama. Si Aoyao, pakiusap. Ibalik mo sa akin, ililigtas ko siya. Zhongping, siguraduhin mo ang desisyon mo. Kung may mangyari sa kanya, ikaw ang papatay sa kanya. Kahit mawala ang buhay ko, hindi ako magdadalawang isip. Siki, Doktor, kumusta na siya? Buti na lang naagapan mo, pansamantalang ligtas na siya. Pero hindi pa stable ang kanyang kondisyon. Kailangan siyang dalhin sa ospital agad. Sasama ako sa inyo. Songking. Akala ka upatay ka na. Bakit ka bumalik? Dahil hindi kita napatay noong nakaraan.
Hindi ako mag-atubiling gawin ulit ito. Oi. Siege. Siya mismo ang lumapit sa akin. Bakit hindi sumasagot sa tawag? Kung hindi siya nagtagal sa Licheng, hindi ko kailangang mangahas na bumalik sa bansa para singilin siya. Kung makita ako ni Siki, tapos na ako. Songming. Xiaoya. Ang tagal nating hindi nagkita. Binigyan kita ng 5 milyon noon. Pero ginago mo ako. Pinabayaan mong mabuhay ang anak mo, okay lang sana. Dapat na sa ibang bansa kayong mag-ama. Pero naglakas loob ka pang bumalik. Hindi, malaking pagkakamali lang ito. At saka, kulang yung pera mo para sa akin. 1 milyon kada taon. Oras na para magbayad ka ulit. Songming, talagang sakim ka. Pero okay lang. Ang mga bagay na kayang bilhin ng pera ay madali lang. Gawin natin ulit ang transaksyon. Ngayon, mas malayo ang pupuntahan ninyo. Bibigyan ko kayo ng mas malaking halaga. Kung tatanggihan mo ito, sasabihin ko na kay Siki kung nasaan ka. Hindi pwede, hindi pwede. Siki, gising ka. Siki, basta mabuhay ka lang. Kahit ano, gagawin ko para sa'yo, Siki. Ngayon, huwag mo na akong lokohin. Masido kang emosyonal itong mga nakaraang araw na apektuhan ang puso mo. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Takot ka pala akong mamatay, pero kanina sabi mo hindi mo ako naalala. Ano nang nangyayari sa'yo? Lumang sakit na to, parang karma ko na rin. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magsalita ng mga hindi magagandang bagay. Lulutuin ko na ang gamot mo. Nasa dating lugar pa rin ba ang mga halamang gamot? Bakit? Takot ka pa rin sa mapait na gamot? Malapit nang maaprubahan ang bagong gamot. Siguradong gagaling ka. Ayon sa resulta ng pagsusuri, sa puso mo noong huli kang na-ospital, kailangan mong magpalit ng puso sa lalong madaling panahon. Kung hindi, sa kondisyon mo ngayon, hindi ka abot ng 1 buwan. Maliban sa pagpapalit ng puso, wala na bang pag-asa na ako ay mabubuhay? Oo. Songking, kaunti na lang ang oras ko. Kung matutupad ko lang ang pangarap mo, handang-handang ibigay ang lahat para sa'yo.
Babali na ako sa laboratorio. Kung samahan mo muna ako ngayong gabi. Dito sa bahay. Pero may mga dapat pa akong tapusin sa pag-aaral ng gamot. Isipin mo na lang, ito'y kahilingan ng isang may sakit. Pwede ba? Yung aplikasyon para sa volunteer sa pagsubok ng bagong gamot. Pakiusap, isubmit mo ng anonymous para sa akin. Si, delikadong-delikado ang eksperimentong ito. Sa kalagayan mo ngayon, hindi ka dapat sumali. Kahit anong paraan ang gawin mo, ayusin mo ito agad. Huwag mong sasabihin kay Songkin. Kanino ka kakatelepono? Songkin. Salamat sa pagsama mo sa akin sa pagkain. Masaya ako. Siguro, ito na ang huling yakap ko sa'yo. Ikaw ba ang nagluto ng lahat ng ito? Songkin, alam kong hindi mo pa ako matanggap ngayon. Pero itong singsing na ito, sana'y maibalik sa tamang may-ari. Ako. Saglit lang, may tatawag. Songking, kasama mo ba si Siki? Huwag kang makipag-ayos sa kanya. Kanina lang, pinapatay niya ako. Ayaw niyang patayin ka, kaya ako ang target niya. Ipapalit ang puso mo sa kanya. Kahit anong paraan, kailangang matapos ito agad. Huwag mong sasabihin kay Songkin. Nasaan ka ngayon? Pupunta na ako dyan. Saan ka pupunta? Ano ang sinabi mo sa tawag kanina? Ako. Sa akin. Sige. Para sa akin, ang pinakamahalaga sa relasyon ay ang pagiging totoo. Hindi ko inakala. Palagi ka palang ganito. Songkin. Ikaw pala. Tatay, bakit kasama mo si Xiaoyao? King, huwag mo akong sisihin. Si Xiaoyao ay isang baliw na walang pakundangan. Hindi dahil ayaw kitang iligtas. Ako rin ay nahihirapan. Kaya hindi ka pala talaga pinapatay? Napilitan lang ako, King. Wala akong magawa. King, maintindihan mo ang tatay mo, di ba? Hindi ba? Ikaf. At ikaw. Ang pamilya ninyo ang dahilan ng pagkamatay ni Siki. Xiaoyao, ano bang sinasabi mo? Kung hindi dahil sa pagtataksil ng tatay mo, naubos ang magulang ni Siki at nagkasakit sa puso, isang taong may malaking pangarap. Bakit siya nagkaganito? Tatay, ikaw ang may gawa nito. Pero sinabi mo, Kung hindi mo isa sa puso ang sarili mo, masisira ka. Ano bang mali ka o? Malapit nang mamatay si Siki. Kayo lahat, isasama ko kayo sa libingan niya. Xiaoyao, huwag mong paghaluin ang kaaway at kaibigan. Kung ang puso ni Songking ay tugma kay Siki, patayin mo siya. At hindi mamamatay si Siki. Tigil. Huwag kang gagalaw. Ayos ka lang? Tatay, bakit mo ginawa ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ikaw ang pumatay sa magulang ni Siki. Ang iyong minamahal na si Siki
Hindi ba niya gusto ang buhay ng tatay mo? Kahit papaano, hindi siya gagamit ng ganitong masamang paraan. Ang mundo ay para sa mga malakas, hindi ito tungkol sa iyong kamatayan. OSA akin. Kapag nahuli ko si Siki, hindi ako magiging malambot. Hanggat nandito ako, hindi ka uhahayan. Na may masaktan si Siki. Ang taong ito na puno ng plano, kahit wala ako, hindi siya magtatagal. Tatay, Ginoong Si, kalahating oras na lang bago ang operasyon. Maging handa ka. Director Si, kung malalaman ng asawa mo, hindi kanya hahayaang sumailalim sa eksperimento. Wala nang pagkakataon. Wala na akong maraming oras. Ang pagtupad sa hiling ni Songking. Ang huling bagay na magagawa ko para sa kanya. Pero, hindi mo kailangang magmadali. Ang sarili kong katawan. Alam ko ang kalagayan. Ginoong Si, handa na ang mga tauhan para sa pagsubok. Kung sakaling gusto mong umatras o Hindi ako magsisisi. Nasaan ang silid ng pagsubok? pagkatapos ng mahabang pasilyo, kanan. Siki, hintayin mo ako. May balita, nahuli na ang huling voluntaryo. Nasa silid na ng pagsubok. Maganda. Kapag kumpleto na ang datos, malalabas na ang bagong gamot. Maliligtas si Siki. Bigyan mo ako ng listahan ng mga voluntaryo. Tagumpay. Maliligtas si Siki. Hoy Siki, may magandang balita ako. Asawa, pumunta si Director Si sa auditorium ng paaralan. Puntahan mo siya agad. Ano? Ito na ang huling pagkakataon. Mahal. Kapag napanood mo na itong video, wala na ako. Ang susi na ito, dapat itatago sa cake para ibigay sa'yo. Ito ang susi ng aking safety deposit box. Pagkatapos kong mawala, lahat ng aking ari-arian ay mapupunta sa'yo. Alam ko, hindi ito makakabawi sa mga nasaktan ko sa'yo. Paumanhin. Siki, nandito na ako. Huwag ka nang matulog, tingnan mo ako, huwag ka nang matulog, okay? Siki. Ang tatay ko ang may kasalanan sa'yo, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Patuloy akong nag-aaral tungkol sa ksinsunin. Para mailigtas ka ng mas maaga. Bakit ikaw pa ang naging volunteer? Bakit? Bakit ang tagumpay ko ay kailangang maging kapalit ng buhay mo? Songking. Natupad ko ang huling hangarin mo. Masaya ako. Ako. Mahal kita. Paumanhin.
Siki, Songking. Gusto mo bang pakasalan ako? gusto ko. Ito ang kwento ko. Iyan na ang aking pag-aaral sa Ksinsuning. Salamat sa bawat volunteer, mga doktor, at sa suporta ng mga profesional. Siyempre, ang pinakasalamat ko ay sa kanya. MS Jong, ang kasalukuyang leading man mo, ay ang asawa mo ba? Nandito PAB ASEAN ngayon? Ika-8 taon na nang magkakilala kami ni Siki. Ang paaralan ay tulad pa rin ng dati. Mahinahon ang hangin, maliwanag ang lahat, tulad noong unang pagkikita namin. May konting delay dahil sa trabaho sa kumpanya. Ito ang regalo ko sa iyo para sa pagtuturo mo rito. Kamusta ang klase mo ngayon? Okay naman, pero kalahati ng mga estudyante ay nagtatanong tungkol sa iyo. Tinatanong nila ang mga gusto mo at ang ugali mo. Sinabi mo ba sa kanila na ang tanging gusto ko ay ikaw? Kamusta? Pwede bang makuha ang WeChat mo? Hindi pwede. Gurotsong. Dumating ako para sunduin ang asawa ko. Ah, Bakit hindi ka nagsiselos? Wala ka bang kahit kaunting pangamba? Noong nagpapagamot ako sa abroad, hindi kita nakita. Ngayon, babawiin ko ang lahat ng oras na nawala.